Ito pong islang ito ay may mahabang kwento. 50 years na napagtagumpayan nila na may sanggalang at hindi sila mapalaya sa kanilang lupaing ninuno. Ang mga tao po rito ay mga Mulbog, mga Muslim na indigenous community nila, tawag sa kanila ay mga Mulbog. Mayroon na rin ilang mga Kagayanin at ilang pang mga Palauan at settlers. 158 po sila dati, ngunit sa loob po ng ilang buwan, napalayas na po at umalis na ang mahigit 50 sa kanila dahil sa pambibili at pananakot ng mga armed guards doon na pinadala ng mga title holders. Ang alam ng mga tao, pinanggagalingan ng puwersang ito ay ang San Miguel Corporation. Dahil noong June of 22, 2023, dumating po doon sa isla nila ang abogado po ng San Miguel Corporation at naglagay po ng tarpaulin, nagpaliwanag sa kanila na kailangan na nilang umalis, pag-isipan nilang mabuti, at i-resettle po sila sa mainland sa Palawan, at bibigyan sila ng 75 to 100,000 per family kung mag-resettle sila. Yung po ay tinanggihan ng mga tao, tinanggihan nila dahil yung lugar po ay hindi lang sa ito'y kanilang lupain ninuno, nandun ang burial grounds ng kanilang mga ninuno, ancestral land nila, pero ito po'y napakagandang lugar, napakagandang lugar. No, mayroon po silang 9 kilometer sandbar, white sandbar, at napakayaman yung lugar nila, no, sa kabuhayan. Kaya yung mga tao doon, walang nagugutom po doon. No, sagana sa seafoods. At magandang kabuhayan nila sa seaweeds. No, kaya may natira po doon na 97 families na nag-resist nung June 29 last year. Nilusob po sila ng 16 armed masked men at nagpaputok ng baril, muntik ng may tamaan at bata, at muntik na magkaroon ng massacre noong araw na yan, last year. So, mula noon, hindi nakapasok sa main na community dahil sinalubong sila ng mga kababaihan, ng mga kabataan, at nagkaroon sila ng barricade at siege for 397 days. Yung mga tao, palitan, magkampo sila, walang tulugan. At ang mga kasama natin dito, 1, 2, 3, tatlo sa anim dito, 4, nakarating na po sa lugar. At sila po ang magkikwento sa atin, mga kasama. Anytime, babalik sila, yung sa loob ng 397 days na umalis yung mga guards, babalik sila. At yung pong inaabangan natin, at yung press conference po nito, ipakita na malawak po ang suporta ng grupong ito, ng mga lupain ninuno, hindi dapat na kung sino-sino lang pwedeng umangkin at agawin sa mga katutubo. Sir, gaano kalawak ba yung lupang sinasabi niyo sinakop? Ito pong lupa, maliit lamang po ito, 38 hectares lamang po ito. Ilang family po? Ngunit 158 families po dati, ngayon ay 97 families na lang po nandoon. Pero ito'y bahagi ng mas malawak, matagal na kwento na mas yung malaking lupay ng mga ninuno nila, yung Bugsok Pandanan Islands, 10,821 hectares. Yung po ay nabigyan na ng notice of coverage noong 2014 ng DAR. Dahil ito po ay 2.5 times larger than Hacienda Luisita. Ngunit binawi po nitong secretary natin ng Agrarian Reform last year with finality. At yun po ang nagbigay lakas na ngayon dito sa mga puwersa
At ngayon, San Miguel Corporation di niya po tinatanggi yung Bugsok, Pandanan Island. Inaangkin po nila yon. Sir, ang mga abogado natin, kabisado nilang salitang kadti at kalti. Meron bang kadti ang mga Yan katutubo niya? po, napakalaga. 2005, nagkaroon po sila ng application sa NCIP. Ngunit 20 taon na walang movement. So kasama po yun sa kanilang hinihingi na yung 56,900 hectares na ancestral domain claim nila ay recognize ng NCIP. So bahagi po yun ang magiging narrative at kwento ng mga kasama natin. Papakilala po natin ang dalawa po pong kasama riyan sa rightmost ko, si Atty. Nika Meliado. Siya po ang pinaka-abogado ng San Bilog Balik Bugsok Movement, a young lawyer, graduate ng Ateneo. She is supported by many other lawyers, including isang dean ng Ateneo Law School, at kinikilala po namin na mahusay na constitutionalist at tagapagtanggol ng mga maraming grupo at mga katutubo na inaapi, si Dean Tony Labiña. No? Sila pong dalawa ang pumirma po rito sa motion for reconsideration dahil sa loob na ng 20 days na mayroong temporary restraining order na binigay yung Brooks Point RTC sa community na wag harangan yung mga may-ari. Kinikilala nilang nagpamay-ari sa amin, nangangamkam ng lupa. Kailangan may motion for reconsideration at yung po yung papaliwanag nila yung laman po nito. Ang kasama rin po natin sunod si Suley Binoya mula sa Fair Finance Philippines. Isa po silang malawak na coalition ng mga NGOs na magpapaliwanag sa atin ang kampanya nila for divestment. Inikayat nila iba't ibang corporation at investors na wag sumuporta dito sa gagawing ecotourism project ng San Miguel Corporation sa lugar. At ang kinikilala natin ngayon at tagapagtanggol ng mga katutubo sa Kongreso, ang bagong halal po na si Kong Dada Ismula Kiram ng Akbayan Party List. Kadi-deliver lang po niya ng privilege speech sa Kongreso ukol po sa usaping ito. At mas ipapaliwanag niya po sa atin ang naging laman po ng kanyang privilege speech at yung suporta niya dito sa atin ngayon. Isa rin po nakarating na sa isla ang kinatawan po ng Ecumenical Commission on Indigenous Peoples ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, si Tony Abuso, at ipapayag niya rin ang statement ng ECIP, CBCP, at ang social action arm po ng CBCP, ang Caritas Philippines, narito po ay kinakatawan ni Idil Boyano. So makita nyo po ang malawak na support. Kung maaalala po, ang CBCP po ay gumawa na po ng pastoral statement noong August 6 in support dito sa campaign ng San Bilog Balik Bugsok Movement. Hindi po nakarating yung iba pa nating inimbitahan, yung Catholic Educational Association of the Philippines, 1,500 po member Catholic schools niyan na sumusuporta rin sa atin. Pinapayag din ng mga kasama natin globally ng International Coalition Civicos at Allied ang pakikisa nila sa araw na ito. So, wala dito, di na nakarating yung tinatawan ng Philippine Missionary Partners Incorporated. Diyan po yung pinakamalawak na coalition ng NGOs and church organizations dito sa ating bansa. Nais kong bigyan ng space ngayon si Congresswoman Dada Ismula para ipaliwanag yung naging privilege speech niya siguro roon na hindi natin marahil nagaluhan. At ano ang naging posisyon nila ngayon dito sa nangyayari sa Marihang. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga
kaibigan sa media at saka sa ating mga kasama sa Monbog na nasa Palawan pa ngayon. May ilang mensahe lamang po muna ako bago po ipaliwanag kung ano yung naging action din namin sa Kongreso kasama ang aking mga kasamahan sa Akbayan Party List. Narinig po natin ang detalye ng panggigipit po sa ating mga marihangin mula sa mga kasama. Yung recent na 20-day TRO na inisyu po ng Regional Trial Court, para po sa akin, ito po ay isang torture. Torture po ito para sa ating mga kababayan na nasa Monbog, na mga katutubo.